Makalipas ang 2 linggo, sina Yigang at Nong Jipyong ay pabalik na ng Xi'an. Maayos na ang aking binti ngayon, at saka isa pa, ang aking likas na pangunahing enerhiya ay naging maayos na din. Ang energy orb ng two-headed yokai tiger ay talagang napakagaling, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Tama ka, ang iyong mukha ngayon ay talagang masigla at kumikinang, sagot ng matandang lalaki. Salamat kay Lady Jean dahil ibinigay niya sa akin ang nakuha niyang inner energy orb. Maaari kong ihalo ang red foti root para makagawa ng isang pambihirang naghihimalang gamot. Sa aking palagay, ito ay magiging malaking tulong din para kay ama, sabi muli ni Yigang. Young Master Yigang, sumakay ka na sa karwahe upang tayo ay makaalis na, sabi naman ni Jipyong kay Yigang. Sige, sagot ni Yigang, sandali lamang Yigang. Sabi ni Jun Mayong at kasama din nito sina Yaksu Chan at Myung Jiel. Mukhang hindi pa kayo masyadong maayos, sabi ni Yigang. Kamusta na ang iyong binti? Tanong ni Jun Mayong. Maayos na naman, nagpunta ba kayo dito para lamang itanong sa akin iyan? Sabi ni Yigang. Hindi naman, nagpunta kami dito dahil may nais kaming ibigay sa iyo. Heto ang inihaw na pato, maari mo itong kainin habang naglalakbay, sabi ni Jun Mayong. Heto naman ang beef jerky na ginawa ng aking ama, sabi ni Myung Jiel. Heto ang honey, kami mismo ang kumuha nito, sabi naman ni Yaksu Chan. Naisip naman ni Yigang na kaya siguro kakaiba ang mga hitsura ng tatlo ay dahil sa pagkuha ng mga bagay na ibinigay ng mga ito sa kanya. Maraming salamat sa mga ibinigay ninyong ito sa akin, sabi ni Yigang. Walang anuman, paalam Yigang, mag-iingat ka, sabi ni na Jun Mayong, Yaksu Chan at Myung Jiel. Sila ay medyo mainit na mga bata, hindi naman masyadong masama na magkaroon ng mga taong katulad nila sa tabi mo, sabi ni Jipyong kay Yigang. Ha, tama ka, sagot ni Yigang, pero, siguradong malulungkot si Young Master Heijen kapag ikaw ay umalis, sabi muli ni Jipyong. Hindi naman siguro, magiging maayos siya kahit wala ako, sagot ni Yigang. Sa aking palagay, hindi siya magiging maayos, sabi muli ni Jipyong. Bakit naman? Paano mo nasabi iyan? Tanong naman ni Yigang. Ano bang aasahan mo sa iyong nakababatang kapatid? Siya ay 12 taong gulang pa lamang, sabi naman ng matandang lalaki kay Yigang. Sigurado ako na magiging maayos si Heijen, seryosong sabi ni Yigang. Kinagabihan, sa lugar ng Xi'an malapit sa Chanhe River Tea House. Ayon kay Heijen, si Yigang ay nag-iwan sa kanya ng isang misyon bago pa man ito umalis upang magtungo sa Changrim. Inatasan ni Yigang ang mga taga-house sect na imbestigahan ang mga mamamatay tao. Kaya naman, ibinili ni Yigang kay Heijen na bantayan ang mga ito. Ano na ang aking gagawin, mas higit sa akin ang aking kapatid. Magagawa ko kaya ng maayos ang mga iniatas niya sa akin, sabi ni Heijen. Kinakabahan ka ba Young Master Heijen, mukha ka kasing hindi mapakali, sabi ni Mujong. Oo, tama ka, ako ay medyo kinakabahan, sagot ni Heijen. Kung ganoon, magkukwento ako sa iyo, baka kasi sakaling makatulong ito sa iyo, sabi muli ni Mujong. Nang mga sandaling iyon naman, ang ibang mga miyembro ng Secret Mist Squad na nasa kabilang mesa ay pinag-uusapan si Yigang at ang mga ginawa nito noong nakipaglaban ito sa two-headed yokai tiger. Si Heijen naman ay napakasaya dahil medyo gumaganda na ang imahe ni Yigang sa kanilang angkan. Kanina pa ba kayong naghihintay? Natagpuan namin ang pangkat ng isang bahagi ng mga mamamatay tao na sumalakay sa mansyon na dating tinutuluyan ni Young Master Yigang. Matapos salakayin si Young Master Yigang, bumisita ang angkan ng Beck sa house sect. May mga bakas ng kabayo na natagpuan sa kabundukan malapit sa mansyon. May sapat na mga kabayo upang mag-iwan ng bakas sa kwadra ng house sect. Gayunpaman, walang mga bakas ng mga mamamatay tao ang nakita kahit sa mga talaan ng house sect.
Ipinagpalagay namin na may sadyang nagbura ng mga talaan matapos pahirapan ang mga nagtaksil. Ang dating tagapamahala ng sangay na sinubukang magpadala ng mensahe tungkol sa mga bakas ng mga mamamatay tao sa angkan ng Bek ay nilason ng mga taksil. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming makita na kahit anong bakas upang matunton ang mga mamamatay tao na iyon. Paliwanag ng lalaking taga-Hausek, ang ibig mo bang sabihin ay konektado ang mga taga-Hausek sa mga taong nagtangkang pumatay sa aking kapatid? Seryosong sabi ni Heijen. Nahuli at napatay namin silang lahat. Ang kasalukuyang tagapamahala ng sangay ay nakikipagtulungan sa amin sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman, maawa ka, sabi ng lalaking taga-Hausek. Aling pangkat ang tinutukoy mo? Tanong ni Mojong sa lalaking taga-Hausek. Mayroong isang sekta na tinatawag na Dark Ghost Manor. Ayon sa mga saksi, ang humiram ng ilang kabayo sa kanilang mga miyembro ay nagtago ng kanilang pagkakakilanlan. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay nagpadala ng tao upang mag-imbestiga ng 3 beses. Ngunit, wala kahit isa sa kanila ang nakabalik, sagot ng lalaking taga-Hausek. Mayayabang silang lahat, masyado silang matatapang dahil nagagawa pa nilang manatili sa Sian. Umalis na tayo ngayon, seryosong sabi ni Heijen. Sige Young Master Heijen, sagot ni Mojong kay Heijen. Makalipas ang ilang oras, narating na ni Heijen ang Ghost Dark Manor kasama ang mga miyembro ng Secret Mist Squad. Kayong lahat, ang isa sa inyo ay pupunta sa likod. Ang 3 naman ay magbabantay dito sa lugar, sabi ni Mojong sa ibang miyembro ng Secret Mist Squad. Sa ilang sandali pa ay kumatok na si Mojong sa pinto. May tao ba sa loob? Maaari ba ninyong buksan ang pinto? Mayroong bisitang dumating, sabi ni Mojong, ngunit, may biglang masamang naramdaman si Mojong, kaya naman, agad nitong sinira ang pinto. Pagkatapos masira ang pinto, sobra silang nagulat sa kanilang nakita. Sobrang daming dugo ang nagkalat sa sahig at may isang tao na nakasuot ng maskara ang nasa loob. Sino ka? Tanong ni Mojong sa taong nakamaskara. Ako nga ang dapat magtanong niyan sa inyo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? Pabalik na tanong ng taong nakamaskara. Kami ang Secret Mist Squad ng angkan ng Bek, bitawan mo ang iyong espada at sagutin mo ang tanong ko sa iyo, sabi muli ni Mojong. Masyado kang mayabang, tagapunas lamang naman kayo ng likuran ng mga taga-angkan ng Bek. Mamamatay kayong lahat, seryosong sabi ng taong nakamaskara at ito ay agad na sumugod sa kinatatayuan ni Heijen at mga miyembro ng Secret Mist Squad. Isa-isang inatake ng taong nakamaskara ang lahat ng miyembro ng Secret Mist Squad gamit ang hawak nitong espada. Humanda ka sa akin, tatapusin kita. Sabi ni Mojong sa taong nakamaskara at agad itong umatake dito. Ngunit, sa kasamaang palad, ang taong nakamaskara ay mabilis na nakaiwas sa ginawang pag-atake ni Mojong. Napakabagal mo naman, sabi ng taong nakamaskara at ito ay biglang lumitaw sa likod ni Mojong. Si Mojong naman ay sobrang nagulat dahil ayon sa kanya, hindi man lamang niya naramdaman na nakapunta na pala sa kanyang likuran ang taong nakamaskara. Umataking muli ang taong nakamaskara kay Mojong at si Heijen ay agad na sinalag ang pag-ataking ito. Patuloy na umatake si Heijen sa lalaking nakamaskara at ang galaw ng bawat isa ay naging sobrang mabilis. Ngunit, ang bilis ni Heijen ay hindi pa din naging sapat at sa halip, nagawa ng taong nakamaskara na tutukan ng kanyang espada si Heijen. Hindi ito ang nasa plano, ngunit, kailangan mong mamatay, seryosong sabi ng taong nakamaskara kay Heijen. Kayong lahat, bilisan ninyo, protektahan ninyo si Young Master Heijen, sabi ni Mojong sa ibang miyembro ng Secret Mist Squad. Ang taong nakamaskara naman ay humarap kay Mojong at ito naman ang kanyang balak atakihin. Ayon naman kay Heijen, gagamitin niya ang pagkakataon na iyon upang mahiwa ang taong nakamaskara sa leeg nito. Pero, dahil sa bilis ng paggalaw ng taong nakamaskara, hindi ito nagawa ni Heijen. At sa kasamaang palad,
Nagawa ng taong nakamaskara na maseksak si Heijen sa parteng tiyan nito. Young Master Heijen, sigaw ni Pilhuan at naghagis ito ng pambasabog upang mailigtas nila si Heijen. Matapos magpasabog, agad na kinuha ni Pilhuan si Heijen. Young Master, ayos ka lang ba? Tanong ni Pilhuan kay Heijen. Ano nang gagawin ko? Ang sinabi ng kapatid ko sa akin. Hindi ko pa ito naiisagawa ng buo, magalit ba kaya siya sa akin? Sabi ni Heijen sa kanyang isip at ito ay tuluyan ng nawalan ng malay. Kinabukasan, sa Court of the Elders ng Angkan ng Bek, naroon ang ilan sa mga puno ng pangkat na bahagi ng Angkan ng Bek para sa isang mahalagang pagpupulong. Kailangan nating gawing batang pinuno si Yigang. Oras na makabalik siya mula sa Changrim, ang pinuno ay bumabagsak na dahil sa kanyang karamdaman. Si Heijen naman ay malubha sa ngayon, sabi ng traditional faction head Rage Sword Fiend na si Do Yiembek. Wala tayong dapat ipagmadali, maaari namang pumalit muna sandali ang mga elders sa pinuno habang ito ay nagpapagaling, sabi naman ng indirect lineage faction head Ice Iron Rakshasa na si Sowak Bek. Alam ko naman na ang ninanais mong maging batang pinuno ay si Heijen. Ang Red Dragon Brigade ay wala pang progreso sa investigasyon, kaya naman, kailangan na natin ng isang batang pinuno sa ngayon, sabi ni Do Yiem kay Sowak. Masyado kayong malupit, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi naman ni Jin Tae. Nang mga sandaling iyon naman ay biglang dumating si Yigang at kasama nito si Nong Jipyong. Yigang, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jin Tae kay Yigang. Nagmamadali akong bumalik dahil nabalitaan kong may hindi magandang nangyari dito, sagot ni Yigang. Nabalitaan ko na babalik ka kagad, ngunit, hindi ko inaasahan na didiretso ka pala dito sa Court of the Elders, sabi ni Sowak kay Yigang. Siyempre, ito ay isang usapin patungkol sa aking ama at sa aking kapatid na si Heijen, sagot ni Yigang. Pumasok ka dito kasama ang isang mas mababang tao. Ayusin mo ang ugali mo, sabi ni Do Yiem kay Yigang. Ang pinuno ay nagkasakit at si Heijen ay malubhang nasugatan. Tapos, gusto mong ayusin ko ang ugali ko? Seryosong sabi ni Yigang. Hindi mo ba namamalayan na bumagsak na sa lupa ang imahe ng ating angkan? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng patalikod, lumayas ka dito, galit na sabi muli ni Do Yiem kay Yigang. Aalis ako, pero, isasama ko ito, sabi ni Yigang at hinawakan nito ang lalaking taga-house sect upang isama sana sa kanyang pag-alis. Sandali lamang Yigang, huwag mong hawakan ang taong iyan. Ang taong iyan ang naghatid kina Heijen at sa Secret Mist Squad sa Dark Ghost Manor. Malay ba natin kung isang espiya ang taong iyan, sabi ni Jin Tae kay Yigang. Nagkakamali ka. Ang taong ito ay isang miyembro lamang ng house sect, sagot ni Yigang. Sinasadya man o hindi, dahil sa kanya kaya nasaksak si Heijen at namatay ang ibang martial artists ng ating angkan. Hindi natin siya pakakawalan hanggat hindi natin nakikita ang salarin sa likod nito, sabi muli ni Do Yiem. Ako ang nag-utos sa mga taga-house sect na gawin ito, seryosong sabi muli ni Yigang. Ang lahat naman ay sobrang nagulat sa sinabi ni Yigang. Kung gusto ninyo siyang parusahan, ako ang dapat na parusahan ninyo, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Tapos na ba kayong lahat, magsitigil kayo, hayaan ninyo siyang umalis. Yigang, lumaki ka nang talaga. Masasabi mo na ang kailangan mong sabihin sa harap ng mga matatanda ngayon, sabi ng isang matandang babae na dumating. Ang matandang babae na ito ay ang Great-Grandmother Supreme Elder ni Yigang. Supreme Elder, narito din po pala kayo, sabi ni Yigang sa Supreme Elder. Ang liit ng iyong mga kamay, isa ka ng martial artist ngayon. Maghanda ka na upang maging isang batang pinuno, sabi ng Supreme Elder kay Yigang. Ang lahat naman ay sobrang nagulat sa sinabi ng Supreme Elder kay Yigang. Pero Supreme Elder, sabi ni Sowak bilang pagtutol. Para makaiwas sa pagiging batang pinuno,
Mas mabuting banggitin mo na nag-alok sa iyo ang Changrim ng tulong upang ayusin ang iyong katawan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi pa ngayon ang tamang oras, sagot ni Yigang, gagawin ko po ang sinabi mo. Gayunpaman, putol na sagot ni Yigang sa Supreme Elder, gayunpaman, ano ang nais mong sabihin? Tanong muli ng Supreme Elder. Maaari lamang mangyari iyon kapag nahuli na namin ang nanakit kay Heijen, 1 buwan, bigyan po ninyo ako ng 1 buwan, sisiguraduhin kong mahuhuli ko kung sino man ang nanakit sa kanya, seryosong sabi ni Yigang sa Supreme Elder.